close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Tanghali man sa inyo, hapon o anumang oras sa lugar ninyo ay magandang umaga, magandang araw at magandang gabi. Muli, ako po si Brother John ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Ito ang aking simpleng YouTube channel. Ito ay non-monetized channel. Ako po'y naglalagay ng video not to gain anything or financial o ano pa man. At basta maipahayag ko lang po ang salita ng Diyos
season and out of season according to the Bible. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay malaya po kayo mag-subscribe. Marami pong salamat. Ang aking pong pagpapahayag ng salita ng Diyos sa inyo ay ito po ay hindi po sugar-coated. Whatever the Bible says at whatever the words, maging ang modern translation ng pagpananalita na yon ay isasalin o masasabi natin. Dito po sa Mark chapter 10, verse 4, basahin po natin dito. Yung sinabi ng Panginoon na sa isang conversation niya sa mga alagad din, yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Sa Mark chapter 10, verse 45, ang sabi, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." Sinabi ng Panginoon ito kasi si John and James, the son of Zebedee, mga sons ni Zebedee, ay nilapitan nila ang Panginoon. Alam nyo kasi, tulad yan ng just like, if you're feeling close sa isang tao, and then, you feel you're entitled. Parang entitlement. Kape ho muna ako. Itong dalawang magkapatid na to, the sons of Zebedee, kung babasahin pa natin yan, yung mga sumusunod na bago niya nasabi ito ng Panginoon sa Kristo. Nilapitan ng Panginoon. Panginoon, pag naghahari ka na sa langit, mangyari ba na umupo kami? Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Dalawa sila magkapatid. Kaya, ang tawag sa kanila, Boanerges o Sons of Thunder. Kasi sila yung mapupusok. At hindi lang yun yung nanay nga nila isinama nila para makiusap. Ginawa nilang ano ang tawag ron, padrino, yung nanay nila, nakausapin si Jesus Christ na sila ay maupo sa kaliwat kanan pag sa kaharian ng Diyos. So si Jesus Christ ang nasa gitna, sila yung left and right. Alam nyo, naisip ko rin to maraming tao na minsan humihingi tayo ng pabor, pero imposible naman yung pabor na yun. Sabi nga ng dalawa, Panginoon, handa kami mamatay para sa'yo. At sabi ng Panginoon, iinuman niyo ba yung saro ng cup of suffering? Yes, Lord. Tinignan sila ng Panginoon, syempre. Oo nga. Kaya niyo nga. Kasi si James, siya yung first martyr na napatay doon sa Book of Acts. Siya rin yung nagsabi. At yung si John, siya yung itinapon sa island of Patmos. Siya din yun. At siya rin yung sumulat ng Book of John and Book of Revelation. So, nung nandun na sinabi ng Panginoon na hindi ito yung parang hiningi mo lang na candy o ibibigay sa'yo. Malinaw na sinabi ng Panginoon na may pinaglaanan na. So, hindi natin makukuha na kung mo kilala mo isang tao, ay malakas na yung pabor mo sa kanya. And then, nalaman ng mga ibang alagad, yung 10 alagad, at nagalit sila sa magkapatid. Ngayon, pinalapit ng Panginoon sila, pinagpaliwanagan. Ang sabi, Mark 10:45, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." Naparito ang Son of Man, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay niya ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Dito tayo sa sinabi niya, and to give His life a ransom for many. Ransom.
Ano ba ibig sabihin ng ransom? Tubos. Halimbawa, ito ay mayroong certain payment. Halimbawa, yung isang prisoner, binayaran niya yung bail, makakalaya na siya. O kaya nagsanla ka sa pawn shop, ikaw yung tumubos. Parang ganun malawak ang ng ransom. Hindi lang ito sa taong kinidnap, hindi. Ginagamit lang yung kapalit. Para makuha mo yun, halimbawa, isang tao, kinakailangan para mabalik siya sa poder mo, you give a ransom dun sa taong may hawak sa kanya. We are all under the curse of sin. And Jesus Christ came dito sa world to give His life a ransom for many. Tandaan ninyo, yung sinabi rito sa Mark chapter 10 verse 45, to give His life a ransom for many. Hindi sinabi a ransom for all of us, for many. Ibig sabihin, hindi lahat to talaga maliligtas. Hindi lahat ay papasok sa langit. Yung sinasabi rito na to give His life a ransom for many, yung many na yon ay accounted for salvation. Sila yung mga, pag nakarinig ng tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, mananalig sa Panginoon Kristo, manunumbalik, at magtitiwala sa Kanya, at mamumuhay para kay Kristo, sila yung tinatawag na nakatanggap ng ransom o binayaran sila, tinubos sila. Bakit hindi pangkalahatan ang sinabi ng Panginoon? Dahil alam ng Panginoon na hindi lahat talaga maliligtas. So, nakita natin ang katotohanan na sinabi niya, and to give His life a ransom for many. Hindi sinabing a ransom, yung generalization for everybody, for all, for many. Ano yung many na yun? Eh di yung mga tumanggap sa Kanya na mga tao, yung mga tumanggap lang. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 14, Jesus said, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Kukunti lang makakakita ng daan na yon sapagkat it's a narrow gate. Narrow way. Minsan hindi natin makikita yung eskinita, lalo na tumatakbo yung jeep, di ba? Pag pumara ka, maliligaw ka na kung paano mo babalikan kasi maliit yung lugar. Nung umuwi rin ako ng Philippines, ganun Yung dating eskinita, lumumpas pa ako, papunta na ro sa malayo. Sabi ko, kala ko eto. Ngayon, ni-recall ko yung sarili ko, nung kabataan ko, kung paano ako nag-walk doon. Kasi tagal kong nawala, hindi na bumalik ro. Ang dami ng bago Hindi na yung tulad doon dati Pagkatapos sabi ko, pakiramdam ko, eto yung steps. Pero hindi, pagpunta ko ron, parang lampas na naman ako. Asan yung palatandaan ko rito? Halimbawa yung gas station. Wala yung gas station sabi ko. Saan na kaya yun? Lubakat ulit ako. Sabi ko, eto yung dating bilihan ng mga gravel and sand. Yung mga sand. Pero sarado na, building na. Sabi ko, asa na yun? Hindi ko nakita. Nakita ko yung isang kaprasong eskinita kasi doon ako lumaki sa lugar ng Parañaque doon Tapos yung isang poste, sabi ko, ito yung ito yung isa pong palatandaan ko. Pumasok na ako. Ngayon, pagpasok ko doon sa bahay, kasi hindi na ako nakatira doon, yung ibang mga kamag-anak ko lang bibisitahin ko. Sabi ko, asan yung lugar dito? Ba't nabago na yata? Walang Nasarahan na yung eskinita, tapos doon pa ako umikot-ikot ako. Siguro nakataapat na balik ako, wala akong makita, sabi ko. Pumasok ako sa isang parang eskinita sarada. Wala akong daanan dyan. Sorry, sabi kong ganun. Tapos balik ulit ako. Ikot ako sa may parting ilog doon, tapos balik. Saan kaya nandun? Hanggang sa nakita ko.
Yung nakita ko kasi, alam niyo kung bakit ko nakita? Yung isang tiyahin ko nagsasalita, yung boses, tiyahin ko to ah. Ngayon kumatok ako, nandun pala sila. Ngayon, naglabasan na sila. So, etong makikita natin na konti lang nakakasumpong sa narrow. Kasi, ang narrow way na ito, hinahanap ito. Hindi ito yung magic lang na lalabas. Gusto ko maligtas kagad. Gusto ko pumunta sa langit. Natatandaan niyo yung binatang mayaman. Lord, how can I have eternal life? Di sumagot ang Panginoon. Ang sabi niya, in a religious perspective, sinubukan niya, sabi niya. Sundin mo ang utos ni Moses, 10 utos, love your God, love the Lord your God with all your heart, and love your neighbors, tulad ng sa sarili mo. Ano sabi niya? Lahat ng ito ay nagawa ko na eh. Pero may kulang pa. Ano pang kulang? Tinignan siya ng Panginoon. Go, sell your possessions and give it to the poor. Kasi yung sinasabi niya na nagawa niya na lahat yon, pero wala naman siyang action talaga eh. He was so greedy for wealth. Yung binatang mayaman. And then sabi niya, kapag na ipamigay mo na yung kayamanan mo, bumalik ka sa akin, then follow me. Di lalo siyang hindi makapaniwala. Mawawala kayamanan niya, and then, magpa-follow siya kay Jesus Christ, kasi naghahanap siya ng buhay na walang hanggan eh. Yang sabi ng Panginoon Kristo, na ang buhay na walang hanggan, kukunti nakakasumpong. Ibig sabihin, ang mga papasok sa langit, ay mga mahihirap. Hindi lang mahihirap sa pinansyal. Poor in the spirit, yung uhaw sa katotohanan, uhaw sa salita ng Diyos. Ito yung mga taong papasok sa langit. Hindi yung ginawa lamang si Kristo na parang anting-anting o agimat, pampaswerte sa buhay nila para magkaroon sila ng mga material na bagay o wealth. Ang sabi ng Panginoong Kristo na, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Kaya sabi ng verse 13 ng Matthew chapter 7 verse 13, ang sabi niya sa verse 13 ng chapter 7 ng Matthew, Jesus said, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. So maraming pumapasok doon sa wide gate, pero ang dulo noon ay destruction. So, hindi lahat papasok doon sa wide gate. Maraming tao, pipiliin nila yung narrow gate. At ang narrow gate na ito, ang dulo nun ay buhay na wala hanggan. Ang wide gate, ang dulo nun, kasi wide gate eh. Maganda, malawak, feeling comfort na comfort yung tao. Pag may wealth ka, you're so comfort. Akala mo lang yun. While you can still read yung mga figures, yung mga naipon mo sa bangko, di ba natutuwa ang tao? Nakangiti sila, nagde-deposit ng pera, halimbawa sa mga business nila, nakagulang sila sa mga tao, na i-tax nila yung presyo ng binibilihin nila, na hinord lang naman nila yon, at nung tumaas ang presyo, ibinenta nila, and then they're smiling just like dogs. Yung mga ngiting aso sila. Comfort eh. Ayun ang tinatawag na wide gate. And then, kapag ang isang tao na yon, he can't read anymore any letters or words or numbers, and can't hear any more sounds, and he is like, you know, melting candle, yung nauupos na kandila na. What will you do? Kahit mayaman ka. Okay, sasabihin nila, I can extend my life on earth. Yeah, for suffering. But, ang point dito is, after you die, where you gonna go? Where you gonna go? And then, where you want to go?
Hindi yung gusto mo ng puntahan, kundi kung saan ka tutungo according to the Creator. Kung ikaw ay nagtanim ka ng kasamaan, ng nabubuhay ka, ng kasakiman, nag-land grab ka ng pag-aari ng ibang tao, ng lupa ng ibang tao, ng api ka ng mahirap, dinaya mo sila, naging sakim ka sa pera, sa kayamanan, naging sakim ka sa kapangyarihan, and then it started na nawawalan ka na ng tamang paningin, pangunawa, humihina ng katawan mo. You cannot say to the Lord, Lord God, sayang hindi ako nagsisisi. Magsisisi pa naman sana ako sa'yo sa panahon na yon. Pero hindi na ako makarinig ng gospel mo. Hindi na ako makakita ng mga verses ng Bible. Whatever you sow, you will reap. That's what God said. So makikita natin na ang kayamanan mo, kahit yung mga kaibigan mong bilyonaryo, trilyonaryo, they cannot save you from the hands of God. Yung destination mo kung saan ka tutungo. Kaya ang sabi ng Biblia rito na sa Hebrews chapter 10 verse 7, Jesus came into the world in the volume of book, sa mga prophecy, sa mga naihula mula pa sa Old Testament. Bakit ang Panginoon sa Kristo ay dumating according sa volume of book o yung mga scrolls ay dahil sa mission ng Panginoon na to do the will of the Father. Anong will ng Father? Na tayo ay ma-ransom. I-ransom tayo sa kasalanan at kamatayan. Maalala niyo si John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 14 hanggang 15. Nagbautismo siya sa Jordan River, and then nakita niya lumalapit ng Panginoon. Hindi niya kilala ang Panginoon, and then but the Spirit of God said, "This is the man." Ito ang magliligtas, the Lamb of God. Ano sabi niya? The Lamb of God who take away the sin of the world. Kaya sabi niya, Panginoon, sabi ni John the Baptist, ako ang dapat ninyong bautismuhan sa tubig. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Kay John the Baptist? Ano sabi ni John the Baptist sa Panginoon? I need to be baptized by you, sabi niya sa Panginoon sa Kristo. But Jesus Christ said in verse 15 ng Matthew chapter 3, ang sabi niya, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Magpapabautismo ang Panginoon to fulfill all righteousness, whatever written on the volume of the books. At nandito nga, na inihula ng Savior ay ipaghahanda ng daraanan ng sumisigaw sa ilang na prepare ye the way of the Lord. Si John the Baptist ang katuparan. Kaya sabi rito ng Biblia na to fulfill all righteousness. Itong mahalaga, marasam tayo ng Diyos. At ang Panginoon sa Kristo nagkaroon ng pagraransom, pagbabayad ng ransom sa atin. Tingnan natin dito sa Ezekiel kung bakit naganap ito, ang ganito mga bagay. Hindi ba natin naiisip minsan? Tulad ko, naiisip ko. Pwede naman siguro tayong iligtas ng Panginoon without this na mabayubay siya sa krus o ano pa man. Bakit kinakailangan mamatay siya kung talagang Diyos siya? In a split second, pwede niyang tunawin ang kasalanan o mawala ang kasalanan sa ating mga katawan, sa ating mga kaluluwa at isipan. Pero bakit sa ganitong paraan, ay ito pa ang naging dahilan para mabayaran ang ating kasalanan, ang kanyang kamatayan. Kaya makikita natin, babasahin ko sa Ezekiel chapter 33, verse 8 hanggang 16. Ang sabi, when I say unto the wicked, ang nagsasalita ay ang Diyos, kapag sinabi ko sa makasalanan, when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, ay
siguradong mamamatay ka makasalanan. God said, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require of thine hand. Tignan niyo to. Ang sino mang tao na hindi niya winarningan ng isang taong makasalanan at nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan, yung tao na yon, yung sanhi ng kanyang kamatayan, yung dugo niya ay isisingil sa'yo. Yun ang rule. Doon sa tao. Sa mga prophets yun. At sa mga nangangaral ng katwiran ng panahon na to, ng Old Testament. Kaya sabi ng verse 8, nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Kapag ang isang tao nangaral ka, sinabi kay Ezekiel, nangaral ka at yung tao na yon ay hindi nakinig pero nangaral ka na, yung kamatayan niya, kapahamakan niya, siya ang dapat sisihin yung tao mismo na hindi nagsisi. Therefore, O thou son of man, verse 10, speak unto the house of Israel. Thus ye speak, saying, if our transgression and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live? Pag nagtanong ang mga tao, paano kami mabubuhay? Paano kami? Kung sakaling talikuran namin ang aming mga kasalanan, ano na mangyayari? Ito na sabi ng verse 12, therefore thou son of man, say unto the children of thy people, the righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression. Ang sabi rito, ang katwiran ng tao, kasi may tinatawag na self-righteous people, self-righteousness sa sarili niya. Akala niya matuwid na siya, akala niya tama siya, akala niya ligtas na siya, akala niya lang yon dahil sa gawa niya, sa mga tinatawag na precepts of the tradition and religion. Tulad ng ganitong pangyayari sa panahon ni Ezekiel, sasabihin ng mga tao na matuwid naman kami. Kami mga reliyoso, kami sarado kandadong reliyoso. But God said, thou son of man, speak unto the house of Israel, thus ye speak, saying, if our transgression and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live? Verse 11, say unto them, as I live, said the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for thy will ye die, O house of Israel. Sa panahong ito, kapag ang isang tao, ang sabi ay hindi tumalikod sa kasalanan, ang sabi rito ng Biblia, ay mamamatay ang taong yon, at God said, I have no pleasure in the death of the wicked. Wala siyang pleasure, hindi natutuwa ang Diyos kapag ang masama ay namamatay. Kung kayo'y natutuwa kapag namamatay ang isang drug addict, pinapatay ng pulis o military o ng ibang drug pusher, dahil sasabihin ninyo na buti nga para malinis ang kalye ng Pilipinas, nagkakamali kayo. There is only one na siya ay nananangis at umiiyak dahil sa kamatayan ng makasalanan na hindi nagsisi. Yan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng Biblia, my ways are not your ways. Ang pamamaraan ninyong mga tao ay hindi ko pamamaraan. Ang pamamaraan ng Diyos, ang tao ay manumbalik sa Kanya. Hindi pinapatay kagad ng ganon. Hindi kagad hinuhuli pagkatapos walang due process at pinapatay. Ang sabi rito ng Biblia na hindi natutuwa ang Diyos, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his way and live.
dapat magsisi ang isang makasalanang tao na naliligaw ay dapat tinuturuan siya na magsisi at bumalik siya sa tunay na Diyos at mamuhay siya ng matuwid hanggang sa huli ng kanyang buhay. Hindi kaagad pinuputol ang kanyang buhay sapagkat you're sending them to hell straight, and the one who killed him is they're going also to hell. The same place na kinamatayan o yung kaluluwa ng taong pinatay nila. At yung nag-utos din, the mastermind. Kaya hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng mga makasalanan. Kaya sabi rito, therefore, Son of man, say unto the children of thy people, the righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression. As for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day that turneth from his wickedness, neither shall the righteous to able to live for his righteousness in the day he sinneth. Hindi pwede ipagmalaki ng isang makasalanang tao ang nagawa niyang kabutihan nung araw, maaring 10 years ago, 5 years ago. Akala niya magagamit niyang ito na isang tunay na like certificate, o eto, nakagawa ko ng mabuti, nakatulong ako, bakit niyo ko ikukulong? Bakit niyo ako ahatulan? Nakagawa naman ako ng mabuti. Ang sabi ng Biblia, lahat ng mabubuting ginawa natin ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kahit gumawa ka ng mabuting gawa nung panahon na yon, na wala ka sa Diyos, wala ka pa kay Kristo, hindi mo siya tinatanggap, yung righteousness na yon, sa tingin mo, righteousness nga, but God said, it's not righteousness, it's evil in His sight. Hindi tayo pwede gumawa ng mabuti para sa tao, ang gagamitin natin ay kasamaan para gawing mabuti. Hindi pwedeng maging puti ang kulay itim at ang itim ay maging puti. Ang sabi ng Biblia, ang mabuti ay magre-resulta ng mabuti. Hindi ang masama magre-resulta ng mabuti. Kaya makikita natin dito na, when I shall say to the righteous that he should live, sinabi ng Diyos, pag sinabi ko sa isang matuwid na siya ay mabubuhay, surely live, if he trusts to his own righteousness and commit iniquity, all his righteousness shall not be remembered, but for his iniquity that he had committed, he shall die for it. Tignan nyo, kung pinangako ng Diyos sa isang matuwid na tao, Joe, mabubuhay ka, I will bring you to my kingdom, to my heavenly places. Because you're doing righteousness, you are righteous. And then, on the next day, I committed iniquity and sin, and I died for doing it. I cannot say to the Lord, Lord, you told me, you promised me, I'm going to heaven. I'm heaven bound. No, your righteousness yesterday won't gonna save you today, because your iniquity, yun ngayon ang topic, your iniquity, because you didn't repent from your sin na ginawa mo sa mata ko. Kaya makikita natin dito, ang kabutihan ay hindi nang magiging dahilan para hindi ka mahatulan ng Diyos, kundi yung kasalanang ginawa mo. Kasi pas na yung righteousness na yon. Yung ngayon. Kaya kung isang leader ng bansa nakagawa ng mabuti noon at gumawa ng kasamaan, hindi siya hatulan dahil sa ginawa niyang kabutihan noon, kundi yung kasamaan niya ngayon, yung presence, ayun ang delikado. Kahit sa mga preacher, kahit sa mga Christian ng matatagal na, when you committed a transgression sa mata ng Diyos, and you didn't repent for it, at ang sabi ng Biblia, you will die like those sinners. At walang pleasure sa Diyos ang kamatayan ng makasalanan. Again, verse 14, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, if he turn from his sin, and do that which is lawful and right, if the wicked restore the pledge, give again that he had robbed,
walk in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live. He shall not die. He shall not die in hell. Ang tao raw, ang sabi rito, na nangako na ibibigay niya ang lahat ng kanyang ninakaw sa gobyerno, ninakaw sa kanyang trabaho, ninakaw sa ibang tao, ang sabi, at walk in the statutes of life, namuhay siya ng matuwid na pamumuhay, without committing iniquity, hindi gumagawa na ng kasalanan, he shall surely live. He shall not die. And then none of his sins that he had committed shall be mentioned unto him sa last judgment, sa final judgment. Hindi na i-mention ng Diyos ang kasalanan na yon sapagkat ikay nagbago, ikay nagsisi, ikay nanumbalik na merong Diyos. He hath done that which is lawful and right, he shall surely live. Mabubuhay na siya. Kasi ginawa niya sa huli ng buhay niya ang nararapat. Lahat ang ninakaw niya, sinoli niya. Nagagawa ba ito ng mga makasalanang sakim sa pera? Hindi natin alam sapagkat lalong lumalala ang sitwasyon nila. Sabi ng Panginoon, aanihin ng isang tao kahit makamtan niya naman ang buong kayamanan o ang buong sanlibutan kung mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. At maaring sabihin ninyo na walang impyerno, ay inyong paniwalaan kasi nga magnanakaw kayo o abusado kayo o mga sinners kayo, kayo lang may sabi niyan. But the Bible said all of the prophets and God said and all of the conscience of human race ay meron tinatawag na eternal punishment. You can say sa sarili mo, walang Diyos kasi nga marami ka nang nanakaw o marami kang kasalanan. Instead of saying, "Oh Lord, forgive me." But if you say, hindi totoo ang Diyos, hindi totoo ang Biblia, sa'yo lang yun. But my God said in the Bible, judgment is real, and hell is real, and punishment, eternal punishment. Sino sa inyo ang mga nananaginip? Na minsan, hirap na hirap kayo sa panaginip. Panaginip pa lang yun. But when you die, it's gonna be real. Papasok kayo sa spiritual realm, sa ibang dimension na yung tinatawag na chasm, yung between the living and the dead. Makikita ninyo yung tinatawag na spiritual reality at yung tinatawag na realidad dito sa earth. At kapag kayo tumatawid na sa tinatawag na spiritual reality, dahil lang ihina na kayo, malapit na kayo mamatay, aalis na kayo sa reality ng earth. At papasok na kayo doon sa tinatawag na chasm, doon sa tinatawag na kadiliman, sa realidad. And then you will see, and you will hear, and you will still feel the fire, the dreadful fire ng Diyos sa mga makasalanan. Bakit si Jesus Christ siyang naging ransom sa ating kasalanan? Because of Christ, we have been sanctified through the offering of His body on Calvary. Dahil kay Kristo, kasi hindi mababayaran ang ating kasalanan ng mabuting gawa, ng pagpapakabait. Hindi mababayaran. Ang ating kaluluwa ay nakasangla sa kamatayan, sa kasalanan, dahil sa kasalanan. At ang ginawa ng Panginoon, hindi pwedeng gawin ng Panginoon na in split second, aalisin ko ang iyong kasalanan sa iyong katawan at sa iyong kaluluwa. Isang snap lang. No. The Bible said and God said, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Because Jesus Christ, we have been sanctified through the offering of His body. Nung mamatay ang Panginoon sa Calvary, sa krus ng Kalbaryo,
once and for all. Hebrew chapter 10 verse 10. Christ's death on the cross is the demonstration of God's love. Paano nangyari yun? Is the demonstration of God's love toward us. You know why? If this is the love of God, we should all be wiped out sa earth. God can melt the earth, destroy the earth at once and for all. But Jesus Christ said na ililigtas siya ang mga tao through His blood. Ibig sabihin na siya ang papalit sa ating sa kamatayan because all sinners are destined for death and punishment. Mamamatay ang lahat ng tao. Namamatay ang lahat ng tao at sila'y nahatulan. In order na hindi tayo mamatay at mahatulan ng Diyos, dahil ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan ng mga makasalanan, Jesus Christ volunteered. He volunteered. Kung hindi nyo alam, nag-volunteer ng Panginoon na siya ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit pwede naman sigurong i-magic na lang ng Panginoon na mawala ang kasalanan? Maalala nyo sa Biblia, nang i-pronounce ng Diyos ang death kay Adam and Eve. And then God showed them yung future. Di ba binigyan sila ng damit ng animals? Yung husband and wife na ito, they've seen, nakita nila how God butchered an animals for them. Yung blood, nakita nila. They were all terrified. Animals. Pinatay, inoffered, para bihisan sila. Alisin yung fig leaves sa katawan nila, kundi palitan ng damit. The same one. First time nilang nakita ang blood na yon sa animals. Ito ay tinatawag na foreshadow ng tunay na Savior sa Calvary. Ang Panginoong Kristo, yung dugo niya. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 5 verse 8, Christ's death on the cross is the demonstration of God's love toward us. Demonstration dahil inibig pa rin tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. John 3:16. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Hebrew chapter 9 verse 22. Kinakailangan sapagkat ang blood ito ay buhay. Kaya nga sabi nga sa panahon ni Moses sa Deuteronomy chapter 12 verse 23, 24 hanggang 25, Moses commanded the people not to eat the blood. Kasi ito ay buhay, merong buhay. Kaya makikita nyo yung nagugutom ang bansang ang mga Hebreo doon sa desert. Wala silang makain, gusto na nilang bumalik sa Egypt. Anong sabi ng Panginoon? Magpapababa siya ng quail. Yung pugo, quail, yung mababa lang lumipad, 3 feet lang kung lumipad. Eh di, dumating yung mga quail. Anong ginawa ng mga Hebrew? Sa gutom nila, they don't care about Moses' commandments, about the blood. They just grabbed the quail alive. They ate it alive. Kinain nila ng buhay. Kinain nila kasama dugurong. Kinain nila para sila mga animals. And then God punished them, those people. Kasi sabi ng Panginoon kay Moses, don't eat the blood. Nung mga panahon na yon,
Kasi ang Panginoon ay hindi po bumababa para malaman ng mga tao ang essence, ang kahalagaan o essence ng blood na ito sa salvation. Sapagkat ang blood ay buhay at ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang blood, ang kanyang buhay doon sa Calvary para tubusin tayo sa kasalanan. Once and for all, sabi dito ng Biblia. Because our Lord Jesus Christ, God, prophesied this. Sinabi niya na pinangunahan niya na ang mga tao nang sabi sa Psalm 72 verse 14, He will redeem their life from oppression and violence, and precious shall be their blood in His sight. Ang kapalit ng dugo ng mga taong ito na dapat mapapahamak ay si Jesus Christ na nung i-offer niya ang kanyang katawan sarili sa cross of Calvary, the cross of Calvary. Mahalaga ang dugo natin sa Diyos, ang ating buhay. Ito ang pinaka tinatawag na code sa atin, our blood. Yung buhay. Without blood, you're dead. Patay na tayo kung wala tayong dugo. At kapag namatay tayo, yung dugo mo is just blood. Lifeless blood. Anong ibig sabihin nito? Doon na tayo sa tinatawag na spiritual na dimension susunod kung ano man yon. If you don't have Christ in your life, you will going to the place na binabanggit ng Biblia na place of torment. Paghihirap na lugar. And through the blood of Jesus Christ, Hebrews chapter 10 verse 19, we can enter now to the holiest, the holy place by the blood of Jesus. We can now enter to the holiest place. Hindi yung holiest place sa Jerusalem na nang lumindol, nang habang nakapako ang Panginoon, sinabi niya, it is finished, and then lumindol, nasira yung curtain doon, nawasak ang gitna ng holy place, holy of holies. Subalit ito po mga kapatid, ang dugo ni Jesus Christ sa atin na pinambayad sa ating mga kasalanan as a ransom, we can now enter to the holiest place through the blood of Jesus Christ. What is the holiest place? The altar of the Lord. Ang altar ng Diyos. Once we die today with the Lord na meron tayong Jesus Christ and our soul ay dadalhin sa altar ng Diyos sa langit. Doon nagpapahinga hanggang marinig natin ang tinig na muling mabubuhay. Tayo, ang ating katawan na namatay na bulok ay pagsasamahin muli ng Diyos at magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified body, hindi na nabubulok na katawan. We can now enter to the holiest place, to the holy of holies, by the blood of Jesus. Hindi na blood ng mga baka o tupa ang dala-dala, kundi sariling dugo ni Jesus Christ na siyang absolute ransom na ginawa sa atin. Yung dugo niya na, hindi mga dugo natin, kundi dugo ng ating Savior. Kaya nakakapasok na tayo sa holy place ng Diyos, sa kanyang presence. Jesus Christ will lead us to heaven because of His blood. Because sa ransom na ginawa niya, pagtubos niya sa ating sa kasalanan. Revelation chapter 7 verse 17, For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters. Dadalhin tayo sa everlasting life na bumubukal ang tubig na nagbibigay ng buhay na naroon sa langit. Tulad yan sa Samaritan woman na nangihingi ng tubig ang Panginoon. Paano ka makakainom? Wala kang pangsalok. And I am a Samaritan woman and you are a Jew. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung alam mo lang kung sino humingi sa'yo ng tubig, baka ikaw humingi ng tubig na nagbibigay ng buhay. And then nagkaroon siya ng interest para hindi na ako mag-igib muli rito.
Ang water of life na binabanggit ng Panginoon ay ang tubig na nagbibigay ng buhay. Sa kanyang puso ay umaapaw ang kaligayahan sapagkat nakikita na natin ang tinatawag na kaharian, kalangitan ng Diyos sa ating mga sarili, sa ating mga pag-iisip at damdamin na ang kingdom ng Diyos ay hindi malayo sa atin. Hairlines lang, isang hibla lang ng buhok ang lapit when we call upon the name of the Lord. Anong sabi rito? Christ, the Lamb of God, who is in the midst of the throne, will shepherd them and lead them to the living fountains of waters. And God will wipe away every tear from their eyes. Pupunasan yung mga luha natin sa ating mga mata. Because Jesus said, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked Him and He would given you living water. Kung alam nyo lang na si Yesu Kristo ang nagbibigay ng tubig ng buhay, kayo ang hihingi sa Kanya. Revelation chapter 21 verse 6 hanggang 7, Jesus Christ said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. At ibibigay ko sa inyo ang tubig ng buhay na freely, libre. Verse 7 ng Revelation chapter 21, He who overcomes, o yung naligtas, saved, tumanggap sa Panginoon, shall inherit all things. And I will be His God, and He shall be my son. You can be the child of God sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. And then God made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Because yung ransom na ginawa niya sa atin, tayo ngayon ay makakaupo na together kasama natin ang Panginoon sa heavenly places. Ephesians chapter 2 verse 6. That was the Bible says. God made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Nandun tayo sa loob ng kalangitan ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, at tayo nakaupo kasama ng Panginoon, na tinuturuan tayo ng Panginoon, sinasabi sa atin ng Panginoon ang hindi natin nalalaman na lihim at sekreto ng Diyos. Nung bumaba siya rito sa lupa, ang Panginoon Kristo, now plainly sasabihin niya about God, about the things na hindi natin maarok at maunawaan pa dito sa mundo. Colossians chapter 3 verse 1, if then you were raised with above, if then you were raised with Christ, seek the things which are above. Kung ngayon kayo binuhay muli kay Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na pangkalangitan, where Christ is sitting at the right hand of God. Ang hanapin natin, mga kapatid, ay ang mga bagay ng langit, spiritual things, spiritual knowledge ng Diyos. Huwag nating hayaan ang ating physical body ito ay maalipin ng greediness, kasamaan ng mundo. Let us walk together in the Lord. Because God said, if you were raised with Christ, kung nabuhay tayo muli kay Kristo, nagkaroon tayo ng tinatawag na ransom tayo, na tubos na tayo, hanapin na ninyo ang mga bagay na pangkalangitan. Seek the things which are above where Christ is, kung nasan naroon si Jesus Christ, sa kalangitan. Mga heavenly gifts ng Panginoon ay pagkakaloob sa inyo. At makikita ninyo na ang buhay natin dito sa mundo ay hindi maikukumpara sa galak ng ating future life sa heaven kasama ang Panginoon Jesucristo.
Mga kapatid, yun ang aking hamon sa inyo. Lumakad tayo at tayo ay magpatubos sa Panginoon sa kasalanan. Kung kayo man ay nasa kasalanan pa, hayaan yung Panginoon na tubusin kayo sa kasalanan. Magpatubos tayo sa Panginoong Jesucristo sa mga kasalanan natin. Hayaan yung tubusin kayo ng Panginoon. Ialis kayo dyan para hindi kayo maremata, maprenda ni Satanas. At para hindi nyo makasama ang mga makasalanan, mga demonic na mga alipores ni Satanas at siya mismo sa huling araw ng pagpaparusa ng Diyos. Handa ka bang magpatubos sa Panginoon, kapatid? Handa ka ba ng iyong kaluluwa at buhay ay ipatubos mo sa Panginoon sapagkat ikay nasa kasalanan at sa tiyak na kamatayan sa darating na panahon na ikaw ay mabawian ng buhay. Ikaw ay mareremata ng impyerno. Magpatubos ka sa Panginoon sapagkat binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Magpatubos ka na lang sa Kanya para maging malaya ka. Manalangin tayo, kayong mga wala pa sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon Jesucristo, ngayon naunawaan ko na ang iyong pagtutubos na ginawa. Kaya ka namatay sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa akin upang ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw na ang aking Panginoon na susundin at ang aking daraanan, Panginoon, ay lilinisin mo sapagkat ako, Panginoon, ay tagalangit na. Marami pong salamat. Ikaw ng aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Ito ang aking samot panalangin. Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, kapatid, mapalad ka sapagkat tayo ay tagalangit na dahil sa Panginoong Jesucristo. Ito ang inyong kapatid, si Brother Joe ng Karayoke Pananampalataya at Katotohanan. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.